Handa ka na bang baguhin ang takbo ng iyong buhay pinansyal? Sa video na ito, hihimayin natin ang sikreto ng mga matatagumpay na tao na hindi itinuturo sa paaralan, ang epektibong delayed gratification system. Kung pagod ka na sa cycle ng sweldo, bayad, utang at pakiramdam mo ay hindi ka umaasenso kahit gaano ka kapagod, ang aral na ito ang magsisilbing kompas mo. Panoorin mo ito hanggang matapos para matigil na ang iyong palaging magastos. Dahil sa huling bahagi ay ibibigay ko ang specific na strategy kung paano mo gagawing automatic ang iyong pagyaman nang hindi mo nararamdaman ang hirap ng pagtitipid. Ito na ang chance mong maging wise, kaya simulan na natin ang pag-reset sa iyong kinabukasan. Una, ang mindset reset laban sa instant pleasure. Maging tapat tayo sa ating sarili dahil ang unang hakbang para mabago ang takbo ng iyong buhay, pinansyal, ay ang pagtanggap na karamihan sa atin ay biktima ng tinatawag na instant gratification. Sa bawat click mo ng checkout button sa mga shopping apps o sa bawat pagbili mo ng kape na worth 200 pesos para lang may maipost sa social media, dahan-dahan mong pinapatay ang iyong kinabukasan para sa panandaliang saya. Ang problemang kinakaharap nating mga Pilipino ay ang kultura ng pagiging one-day millionaire kung saan kapag may hawak tayong pera ay tila ba nagliliyab ang ating mga palad na gastusin ito agad. Kailangan mong ma-realize na ang tunay na kalaban mo ay hindi ang maliit na sweldo kundi ang kawalan mo ng kontrol sa iyong mga emosyon at bugso ng damdamin tuwing nakakakita ka ng sale or uso. Kung hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo sa maliliit na halaga, asahan mo na kahit magkaroon ka pa ng 6 figures na kita ay mananatili kang baon sa utang at walang ipon dahil ang mindset mo ay nakaprogram sa ubos-ubos biyaya. Ang isa sa pinaka-epektibong paraan para labanan ang tuksong ito ay ang pagpapatupad ng 24-hour rule bago ka magdesisyon sa anumang gastusin na hindi naman kasama sa iyong basic needs. Sa mundong ito na lahat ay mabilis at instant, ang paghihintay ng isang buong araw ay magbibigay sa iyong utak ng pagkakataon na kumalma at mag-isip ng lohikal imbes na puro emotion lang ang umiiral. Madalas kapag pinalipas mo ang gabi, mapapagtanto mo na hindi mo naman talaga kailangan ang bagong sapatos o gadget na yon at sadyang na-excite ka lang dahil sa magandang marketing o pressure mula sa iyong mga kaibigan. Ito ay isang practical na pagsasanay sa pagpigil sa sarili na magbubunga ng malaking savings sa loob ng isang taon kung gagawin mong habit ang pagtatanong sa sarili kung kailangan mo ba talaga ito o gusto mo lang magpakitang tao. Tandaan mo na ang delayed gratification ay hindi pagpaparusa sa sarili, kundi ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa future version mo na hindi na kailangang magmakaawa sa ibang tao kapag dumating ang oras ng kagipitan. Kailangan mo ring buwagin ang mindset na deserve ko ito tuwing pagod ka sa trabaho dahil madalas ito ang dahilan kung bakit hindi umaasenso ang maraming empleyado. Ang totoong reward para sa iyong paghihirap ay hindi ang material na bagay na nawawala ng value, kundi ang pagkakaroon ng financial freedom at peace of mind na kahit anong mangyari ay mayroon kang backup. Sa tuwing sasabihin mong deserve mo ang isang magarbo at mamahaling dinner pagkatapos ng isang stressful na linggo, isipin mo kung deserve mo rin bang magtrabaho hanggang tumanda ka dahil wala kang naipon na puhunan para sa iyong pag-alis sa rat race. Ang mindset reset ay nangangailangan ng brutal na katotohanan na ang bawat pisong nilalustay mo sa mga bagay na hindi naman nagbibigay ng balik ay ninanakaw mo mula sa iyong pangarap na magkaroon ng sariling business o bahay. Ang disiplina sa paggastos ay nagsisimula sa pag-unawa na ang gratification ay mas matamis kapag ito ay pinaghirapan at pinagplanuhan ng matagal na panahon kaysa sa padalos-dalos na desisyon. Isang specific na guide na maaari mong gawin ay ang paggawa ng listahan ng iyong mga non-negotiable expenses at panindigan ito kahit anong mangyari sa loob ng isang buwan. Kapag naging malinaw sa iyo kung saan dapat pumunta ang bawat sentimo mo, mas madali mong makikita kung gaano karaming pera ang nasasayang mo sa mga subscription na hindi mo naman ginagamit o sa mga bisyong wala namang naidudulot na mabuti sa iyong kalusugan at bulsa. Ang delayed gratification ay parang muscle na kailangang i-exercise araw-araw sa pamamagitan ng pagpili sa mas mahirap na opsyon para sa mas magandang resulta sa huli. Huwag kang padala sa sinasabi ng iba na boring ang buhay mo dahil hindi ka sumasama sa bawat gala o hindi ka laging naka-update sa pinakabagong fashion trend.
Sa huli, ikaw pa rin ang tatawa dahil habang sila ay abala sa pagbabayad ng kanilang mga credit card bills, ikaw naman ay abala sa pagpili kung saang investment mo ilalagay ang iyong lumalagong capital. Panghuli, kailangan mong yakapin ang konsepto ng visualization kung saan ini-imagine mo ang iyong sarili 5 or 10 years from now na malaya na sa anumang utang at may kakayahan ng bumili ng kahit ano nang hindi nag-aalala sa budget. Ang vision na ito ang magsisilbing anchor mo tuwing nakakaramdam ka ng panghihina ng loob o tuwing parang gusto mo nang sumuko sa iyong pagtitipid at bumalik sa lumang gawi. Ang mga taong matagumpay ay hindi mga taong swerte lang, kundi sila ay mga taong marunong maghintay at may mahabang pasensya sa pagbuo ng kanilang yaman mula sa zero. Ang bawat sakripisyo mo ngayon, gaya ng pagbabaon ng pagkain sa opisina o ang hindi pagbili ng mga luho ay mga blocks na itinatayo mo para sa iyong financial fortress. Huwag mong madaliin ang proseso at huwag mong ikumpara ang chapter 1 mo sa chapter 20 ng iba dahil ang mahalaga ay nagsisimula ka ng ayusin ang iyong pundasyon ngayon. Ang pagiging wise sa pera ay hindi nasusukat sa galing mong kumita, kundi sa galing mong magpa-delay ng kasiyahan para sa mas malaking tagumpay. Pangalawa, ang sistemang magpapatakbo ng iyong disiplina. Huwag mong asahan na ang willpower o ang iyong determinasyon lang ang magliligtas sa iyo sa bawat tukso dahil ang totoo ay mabilis mapagod ang ating isip at madaling bumigay ang ating paninindigan kapag pagod na tayo mula sa trabaho. Ang kailangan mo ay isang matibay at konkretong sistema na kusa ng gagawa ng desisyon para sa iyo kahit pa mahina ang iyong loob sa mga sandaling iyon. Ang karaniwang pagkakamali nating mga Pinoy ay ang pag-iipon lang ng kung ano ang matitira pagkatapos ng lahat ng gastusin, pero ang realidad ay madalas na walang natitira dahil ang ating expenses ay palaging humahabol sa laki ng ating kinikita. Upang tunay na maipatupad ang delayed gratification, kailangan mong baligtarin ang equation na ito sa pamamagitan ng pagtatabi agad ng iyong savings bago mo pa man mahawakan ang panggastos sa araw-araw. Ang paggawa ng automated system kung saan ang isang bahagi ng iyong sweldo ay direktang pumupunta sa isang separate bank account ay ang pinakamatalinong paraan upang protektahan ang iyong sarili mula sa iyong sariling maling desisyon. Isang napaka-epektibong paraan ay ang paggamit ng tinatawag nating 3-bucket system para sa iyong capital allocation na sadyang idinisenyo para sa modernong panahon. Ang unang bucket ay para sa iyong necessities gaya ng upas sa bahay, kuryente, tubig at pagkain na hindi dapat lumalagpas sa 50% ng iyong kabuuang kita. Ang pangalawang bucket ay ang iyong emergency fund at long-term savings na dapat ay nakaimbak sa isang high-yield savings account or digital bank na mahirap i-withdraw para hindi mo ito basta-basta magalaw para sa luho. Ang huling bucket ay ang iyong lifestyle fund kung saan dito mo kukunin ang pambili ng mga gusto mo o panggala kasama ang iyong mga kaibigan, pero tandaan na ito ang huling priority at hindi dapat pilitin kung kulang ang budget. Sa pamamagitan ng paghahati-hati ng iyong pera sa mga buckets na ito, nagkakaroon ka ng visual na limitasyon at malalaman mo agad kung kailan ka na sumusobra sa iyong limit nang hindi mo kailangang mag-compute araw-araw. Dito pumapasok ang brutal na katotohanan na kailangan mong maging strikto sa iyong lifestyle fund at huwag na huwag mong hihiramin ang pera mula sa iyong savings bucket para lang sa panandaliang saya. Kung gusto mong bumili ng bagong gadget na worth 30,000 pesos at ang nakalaan lang sa iyong lifestyle fund ay 5,000 pesos bawat buwan, ang tamang sistema ay maghintay ng 6 na buwan bago mo ito bilhin. Ito ang tunay na aplikasyon ng delayed gratification kung saan mararanasan mo ang disiplina ng pag-iipon para sa isang bagay imbes na iswipe mo agad ang iyong credit card at magdusa sa utang sa mga susunod na buwan. Kapag natutunan mong maghintay, mas mabibigyan mo ng halaga ang bawat gamit na binibili mo dahil alam mo ang sakripisyo na pinagdaanan mo para makuha ito. Ang sistema na ito ay nagtuturo sa iyo na hindi mo kailangang makuha ang lahat ng gusto mo sa sandaling maisipan mo ito dahil ang tunay na maturity ay ang kakayahang maghintay para sa tamang panahon. Kailangan mo ring maging mapanuri sa iyong mga tinatawag na micro-expenses o yung mga maliliit na gastos na akala mo ay balewala, pero kapag pinagsama-sama ay malaking butas pala sa iyong bulsa.
Ang pagbili ng bottled water araw-araw ang madalas na pagpapadeliver ng pagkain dahil sa katamaran magluto at ang mga subscriptions na hindi naman napapanood ay mga silent killers ng iyong financial growth. Ang practical na guide dito ay ang paglilista ng bawat sentimo na lumalabas sa iyong bulsa sa loob ng 30 days para makita mo ang pattern ng iyong paggastos at kung saan ka pwedeng mag-adjust. Mapapansin mo na kapag binawasan mo ang mga hindi importanteng bagay na ito, mas mabilis na mapupuno ang iyong savings bucket at mas mapapaaga ang pag-abot mo sa iyong mga pangarap. Ang disiplina sa sistema ay hindi tungkol sa pagiging madamot sa sarili, kundi ito ay tungkol sa pagiging strategic kung paano mo gagamitin ang iyong resources para sa pinakamataas na balik sa iyong buhay. Sa huli, ang tagumpay ng iyong sistema ay nakadepende sa iyong consistency at sa kakayahan mong manindigan kahit na tinutukso ka ng mga tao sa paligid mo na gumastos ng higit sa iyong kakayahan. Maraming tao ang susubukan kang hilahin pababa sa pamamagitan ng pagsasabi na masyado kang seryoso sa pera o hindi mo na nararanasan ang enjoyment ng kabataan mo, pero huwag kang makinig sa kanila. Sila ang mga tao na malamang ay walang ipon at nabubuhay sa paycheck to paycheck na cycle, kaya gusto nilang maging katulad ka rin nila para hindi sila makaramdam ng inggit. Panindigan mo ang iyong sistema dahil ito ang magsisilbing protection mo laban sa kahirapan at ito ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na magdesisyon para sa iyong sarili sa hinaharap. Ang delayed gratification system ay isang investment sa iyong character na magbubunga ng hindi lamang pera kundi pati na rin ang respeto sa sarili at kalayaan mula sa stress ng pagkakautang. Paninhin, ang pag-ani ng bunga ng iyong paghihintay. Ang huling yugto ng delayed gratification ay hindi na tungkol sa pagtitipid, kundi tungkol na sa kung paano mo patatakbuhin ang iyong naipong puhunan para ito naman ang magtrabaho para sa iyo. Maraming mga Pilipino ang nagkakamali dahil pagkatapos nilang mag-ipon ng malaking halaga ay bigla silang babalik sa dati nilang gawi at gagastusin ang lahat sa isang bagsakan para sa isang magarbo na handaan o luho. Ang tunay na matalino ay ang taong marunong maghintay hanggang sa ang kinikita na ng kanyang investments, ang bumibili ng kanyang mga gusto at hindi na ang kanyang mismong pinaghirapang sahod. Ito ang tinatawag na sweet spot ng financial freedom kung saan ang iyong pasensya noong unang mga taon ay nagbubunga na ng passive income na sapat na para tustusan ang iyong lifestyle. Kung nagawa mong magtiis sa simpleng buhay noon, ang gantimpala mo ngayon ay ang kakayahang hindi na mag-alala kung may darating pa bang sweldo o wala dahil secured na ang iyong future. Isang matibay na halimbawa ng long-term delayed gratification ay ang paglalagay ng iyong pera sa mga government-backed programs gaya ng Pag-ibig MP2 Fund kung saan ang iyong kapital ay garantisadong ligtas habang kumikita ng dividends. Sa loob ng 5 years na hindi mo paggalaw sa perang iyon, makikita mo ang magic ng compound interest kung saan ang tubo ng iyong pera ay tutubo pa uli ng panibagong tubo hanggang sa lumaki ito ng kusa. Imbes na bumili ka ng bagong sasakyan na agad na bumababa ang value paglabas pa lang ng kasa, ang paglalagay ng perang iyon sa isang asset ay isang desisyon na pasasalamatan mo pagdating ng panahon. Ang brutal na katotohanan ay walang shortcut sa pagyaman at ang mga taong naghahangad ng instant na yaman ay madalas na nabibiktima ng mga scam at pyramiding schemes. Ang pag-unlad ay isang marathon at hindi isang sprint, kaya kailangan mong matutong maging komportable sa mabagal na pag-akyat hanggat sigurado ang iyong tinatahak na direksyon. Bukod sa mga financial instruments, ang isa pang aspeto ng pag-aani ay ang pag-invest sa iyong sariling kakayahan o self-improvement na magbubukas ng mas malalaking pintuan para sa mas mataas na kita. Ang delayed gratification dito ay ang pagpili na mag-aral ng bagong skills o kumuha ng certifications sa loob ng ilang buwan imbes na gamitin ang iyong libreng oras sa panonood ng mga walang kabuluhang videos o pagtambay sa labas. Kapag tumaas ang value mo sa market, kusa ring tataas ang iyong income at mas mapapabilis ang pagpuno mo sa iyong mga investment buckets nang hindi mo na kailangang maghigpit ng sinturon ng sobra. Ang iyong kaalaman ay isang asset na hindi mananakaw ng kahit sino at ito ang magsisilbing makina mo para makagawa ng mas maraming wealth sa hinaharap. Huwag mong madaliin ang paggastos sa unang malaking bonus o promotion na matatanggap mo,
kundi gamitin mo itong bala para mas lalong mapalakas ang iyong financial fortress at mapataas ang iyong net worth. Dapat mo ring maintindihan na ang ultimate goal ng delayed gratification ay ang pagbili ng iyong oras at kalayaan na gawin ang mga bagay na talagang mahalaga sa iyo kasama ang iyong pamilya. Isipin mo ang saya na hindi mo na kailangang mag-file ng leave at magmakaawa sa boss mo dahil lang gusto mong dumalo sa school play ng anak mo o dahil gusto mong mag-vacation ng matagal. Ang lahat ng sakripisyo mo sa pag-iwas sa mga unnecessary expenses noon ay kabayaran para sa peace of mind na nararanasan mo na ngayon dahil hindi ka na alipin ng pera. Ang mga taong hindi natutong mag-delay ng gratification ay habang buhay na magtatrabaho para sa pera, samantalang ang mga taong marunong maghintay ay darating sa punto na ang pera na ang sumusunod sa kanila. Ang tunay na yaman ay wala sa mga mamahaling gamit na ipinapakita mo sa mundo, kundi nasa kontrol mo sa iyong sariling oras at sa mga pagpipilian mo sa buhay. Bilang huling paalala sa ating mga kaibigan, ang paglalakbay na ito ay hindi magiging madali sa simula dahil marami kang kailangang talikuran na panandali ang saya para sa mas malaking vision. Pero tandaan mo na ang bawat hindi na sasabihin mo sa mga tukso ngayon ay isang malaking oo para sa iyong pangarap at para sa seguridad ng iyong mga mahal sa buhay. Maging tapat ka sa iyong sistema, manatiling low profile, at hayaan mong ang iyong resulta ang magsalita para sa iyong tagumpay sa bandang huli. Sa mundong puno ng ingay at pagpapakitang tao, ang pagiging tahimik na madiskarte at disiplinado ang siyang tunay na panalo na hindi matitibag ng anumang crisis. Ang delayed gratification ay ang pinakamataas na anyo ng self-mastery at kapag nakuha mo na ang disiplinang ito, wala nang anumang pangarap ang magiging masyadong malaki para hindi mo kayang abutin. Simulan mo na ngayon ang pagtatanim dahil ang bunga nito ay higit pa sa inaasahan mong tamis at ginhawa sa iyong kinabukasan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis ng iyong paggastos, kundi sa tibay ng iyong disiplina na maghintay para sa mas malaking gantimpala. Tandaan mo, kaibigan, na ang bawat sakripisyong ginagawa mo ngayon, mula sa pagpili ng simpleng pamumuhay hanggang sa pagtanggi sa mga panandaliang luho, ay mga investment para sa iyong kalayaan sa hinaharap. Ang delayed gratification ay hindi tungkol sa pagkakaitang saya sa sarili, kundi ang pagpili sa kung ano ang mas mahalaga kaysa sa kung ano ang gusto mo lang sa ngayon. Huwag kang mapapagod na sundin ang iyong sistema dahil ang hirap ng pagtitipid ay pansamantala lamang. Pero ang ginhawa ng pagkakaroon ng solidong pundasyon ay panghabang buhay. Panindigan mo ang iyong mindset reset, pagkatiwalaan ang iyong bucket system, at patuloy na magtanim para sa iyong kinabukasan. Sa huli, ang iyong future self ang pinakamalaking saksi sa tamang desisyong ginawa mo ngayong araw. Tuloy-tuloy lang sa pag-asenso dahil deserve mo ang tunay na financial peace. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat.